Napakaraming pambabash at unsolicited opinions ang natanggap niya mula sa publiko online trolls. Pumasok si Beam sa isang role na napakabigat para sa isang kabataan. Kung paano may trato, kung paano tratuin ng isang lalaki yung kanyang ina, ganon din niya tatratuin yung kanyang partner. Miss Raisa May Dizon, abay nabanggit at paulit-ulit na minimension sa video na inilabas ni Bimby Aquino and Miss Raisa May Dizon. So yun ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. So ito na, let's talk about this one. Kung pag-uusapan natin ng mga icons sa Philippine pop culture, hindi pwedeng mawala sa usapan ang mag-inang si Kris Aquino at si Bimby Aquino Yap. Mula nung bata pa si Bim, nasanay na ang buong bansa na makita siya sa harap ng camera bilang ang cute at unfiltered child star na laging katabi ng kanyang queen mother. Pero fast forward ngayon, iba na ang timpla. Si Bimby ay hindi na lang basta anak ng isang media at tycoon. He evolved into a literal shield protector at pinaka-solid na emotional anchor ni Miss Kris Aquino. Sa mundo kasi ng social media, lalo na sa mga viral clips, TikToks, tulad ng mga trending snippets mula kina Jack Salvador at iba pang creator, kitang-kita ng mga netizen kung paano nag-ship ang dynamics ng dalawa. Mula sa pagiging inaalagaan si Bimby na ngayon ay main character or main caregiver, legal defender at ultimate comfort person ng kanyang ina na pilit na lumalaban sa napakaraming autoimmune disease. Sa mata ng Gen Z, si Bimby ang ehemplo ng kung ano ang ibig sabihin ng unconditional love. Walang halong pilit, walang scripted energy, pure loyalty at emotional intelligence or EQ at dedication. Si Bimby bilang ang ultimate green flag son, maturity beyond years. Nung bata pa si Bimby, napakaraming pambabash at unsolicited opinions ang natanggap niya mula sa publiko online trolls. Sa kabila nito, habang lumalaki siya, doon napapatunayan na ang kanyang emotional quotient ay napakalayo sa normal na kaedad niya. Sa halip na maging bitter o ma-overwhelm sa showbiz drama, ginamit ni Bimby ang kanyang boses at karakter upang protektahan ang kanyang pamilya. Sa mga viral TikTok clips at interview, mapapansin agad ang tinatawag na Gen Z na main energy character. Ngunit sa pinakamababang loob at pinaka-respectful na paraan, kapag nag-uusap sila ni Kris, hindi lang siya basta nakikinig. He actively validates her feelings. Sa mga panahon na pinanghihinaan ng loob ang kanyang ina, dahil sa lumalalang sakit at matinding physical pain, si Bimby ang nagbibigay ng mga linya na nakapapag-realize kay Kris na may dahilan pa siya para lumaban. Sabi ni Bim, "Mama, who do you care about them? Why do you care about them? You know who you are and we know how much you love us. Don't let noise get into your head." Isa sa mga iconic mindset shift ni Bimby kapag hinaharap ng kanyang ina mga bashers at online toxicity. Ang kakayahan ni Bimby na magbigay ng ganitong uri ng payo sa kabila ng kanyang murang edad ay nagpapatunay na hindi lang siya basta staying by her side. He is mentally and emotionally holding her together. Ito ang dahilan kung bakit binansagan siya ng netizen bilang ultimate green flag son. So, ang totoong pagsubok ng pagmamahal ay hindi nakikita sa mga grand gesture or nakakapagpalakpak ng red carpet events. Ito ay nakikita sa mga tahimik na silid ng ospital sa kalagitnaan ng gabi kapag kailangang uminom ng napakaraming gamot, kapag ang katawan ng mahal mo sa buhay ay unti-unting nanghihina. Dito lumalabas ang tunay na heroics ni Bim. Sa paglipat kasi nila sa Estados Unidos para sa komplikadong medikal at gamot na treatment ni Kris, pumasok si Bim sa isang role na napakabigat para sa isang kabataan. Sa halip na mag-enjoy sa karaniwang teenage life tulad ng madalas sa pang-hangout kasama ang mga barkada, pag-party or pag-focus sa sariling libangan, pinili ni Bimby na manatili sa tabi ng kanyang ina. Kaya naman
Dun po sa kanilang health monitoring sa pagbabantay ng vital signs, dosage ng gamot at schedule ng mga doktor ng kanyang ina. Very emotional, ang grounding, pagtiyak na hindi makakaramdam ng loneliness o isolation ng kanyang ina sa gitna ng matitinding medikal na pamamaraan. Ang pag-aalaga at pagprotekta rin sa kanyang kuya na si Josh upang masigurong buo at maayos ang kanyang pamilya habang nagpapagaling ang kanyang ina. Sa mga video na nakikita sa TikTok, madalas marinig kay Chris na sinasabing kung paano si Beam na nag-aalalay sa kanya kahit na simpleng patayo, paglalakad o kahit na pag-inject ng mga kinakailangang gamot. Ang sakripisyong ito hindi basta-basta. Pinapakita nito ang tinatawag na Gen Z slang na no-cap loyalty, ang uri ng pagmamahal na walang halong pagkukunwari o pag-aalinlangan. Hindi rin natin may kakaila na ang pamilya Aquino ay laging nasa ilalim ng magnifying glass ng publiko. Sa bawat kilos, salita at aksyon ay binabantay ng media at mga online commentators. Sa mga pagkakataong may nagpapakalat ng pekeng balita tulad ng maling chismis tungkol kay Chris, sa kalagayan ni Chris o mga walang katuturang pambabatiko sa pamilya, si Bimbi ay nakatayong tila isang pader. No, may mga pagkakataon sa mga nakaraang panayam sa TikTok lives kung saan tuwirang sinagot ni Bimbi ang mga kontrobersya ng may patinding level at katinuan at respeto. Ngunit may di mabaling diwa. Hindi siya nagwawala o nagpapadala ng galit. Sa halip, ginagamit niya ang logic at wagas sa pagmamahal ng ina para supilin ang mga maling akala. So sa mga eksena po na napanood po ninyo, no, na nasa screen po natin, nung pinanood ko siya, talagang lalo akong humanga kay Mr. Bimbi, 'di ba? Kaya naman dun sa comment section, sinasabi nila na napakaswerte daw, no, nitong si Raisa May dahil si Bimbi po ay napakabait na anak kasi sabi po ng kasabihan kung paano may trato, kung paano tratuhin ng isang lalaki yung kanyang ina, ganon din niya tatratuhin yung kanyang partner, 'di ba? Kung mabait siya sa nanay niya, ibig sabihin magiging mabait din siya sa magiging partner niya. And how Bimbi is very responsible para dun sa needs ng kanyang ina. Although alam natin na maraming pera si Chris. Marami siyang mga assistant, marami siyang doctors, at maraming pwedeng umalalay sa kanya. Pero si Bim, dun mismo sa part na yon, kung saan meron pong taping si Miss Chris na ibalita ko po sa inyo na nagbabalik siya sa Netflix no, bilang chika chief, no? Kumbaga parang nagbibigay siya ng mga opinions, and of course syempre kilala si Miss Chris Aquino bilang isa sa mga unfiltered kung magsalita, 'di ba? Sa mga sinasabi niya, wala siyang filtered. Kung ano yung gusto niya sabihin, kung ano yung nasa puso niya, yun ang nilalabas niya. Doon po nakilala si Chris Aquino. At tinangaan ng todo itong si Bimbi sa pagiging very responsible, very loving and respectful sa kanyang ina, 'di ba? Kaya nga alam niyo po, totoo na sinabi po ni nitong si Miss Chris Aquino na pinasalamatan niya ng tahasan. Ito pong yung tatay ni Bim, si James Yap, kasi kahit hindi man naging successful yung kanilang relationship, pero nabigyan siya ng isang Bimbi Aquino. Pero ako po kasi naniniwala na kung maayos yung pagpapalaki mo sa anak mo, nagre-reflect kasi yan kapag sila'y lumaki na, 'di ba? How they treated you as a mother, as a parents, and as a human being, 'di ba? And of course, syempre, sa tradisyonal ng kulturang Pilipino kasi ang paggalang sa magulang ay madalas na nauugnay sa pagsunod lamang sa utos sa pagbibigay ng tulong pinansyal. Pero kapag nakapagtapos na ng pag-aral, subalit sa pamamagitan ng kwento ni Bim at Chris, binagyan ito ng bagong kahulugan para sa makabagong henerasyon. Ang pagmamahal kasi ni Bim ay hindi nakabatay sa obligasyon. Ito ay nakabatay sa empathy at deep friendship. Sa modernong panahon, itinuturing ng Gen Z na panalo ang ugnayan kapag ang mag-ina ay pwedeng maging matalik na magkaibigan nang hindi nawawala ang respeto. Sa mga kwentuhan at palitan ng biro ni Bim at Chris, makikitang ligtas sila sa piling isa't isa na isa itong itinuturing na safe space, 'di ba? Walang takot din si Bim na sabihin ang kanyang saloobin kay Chris at ganon din si Chris sa kanya. Ang ganitong openness ay nag-aalis ng strain, nakabawas sa stress ng isang may sakit. At of course, syempre, meron silang emotional security, 'di ba? Alam ni Chris na ano man ang mangyari sa kanyang kalusugan o karera, hindi siya iiwan ng kanyang anak.
Ang kaalamang ito ay nagbibigay ng psychological na kagalingan at lakas ng loob sa magpatuloy sa gamutan. Sa kabila ng mabibigat na pagsubok, marunong pa ring tumawa at magpatawa si Bimbi sa kanyang ina ay nagsisilbing pinakamabisang gamot sa gitna ng kalungkutan. Meron din po mga chika na kaya pala napapayag din si Bim no, na talagang regularly mapanood na rin siya sa Itbulaga kasi nagiging happy din pala ang mami niya habang pinapanood sila ni Raisa sa Itbulaga, no? Parang naging ano niya na yon, naging libangan niya na panoorin yung anak niya on screen, 'di ba? Parang ito yung pangako ni Chris na ipag gusto niyang magpatuloy ang buhay ni Bimbi kahit po ganun yung kanyang kalagayan. Kaya naman, alam mo, saludo ko kay Bimbi.